So, ang ating pong title is Growing in Grace. So, before we continue, i-identify po muna natin, bakit ba, ano ba yung ibig sabihin ng grace na yan? So, sang-ayon nga po sa ating mahiwagang diksyonaryo, ito po ay galing sa Greek. Ito daw po ay may spelling na C-H-A-R-E-S or Kari or Charis. Kaya pala, may mga taong pinapangalan ng Kari. Yung palang ibig sabihin nun ay grace. Yan. So, si Sister Grace Cleopa, shout out sa'yo. Alam mo na ang ibig sabihin yan or salita sa Greek. Ano pala yung Kari or Charis. Okay? So, ang ibig sabihin daw po nito is kagandahang loob ng Diyos, pabor ng Diyos na ibinibigay sa tao. Yan. So, ngayon i-identify natin, ayan bang pagpapala ng Panginoon na yan? Yan ba ay para lamang sa mga mananampalataya? O ito para ba sa lahat? At ano bang pinagkaiba ng pagpapala or biyaya ng Panginoon dun sa kanyang bayan at dun sa naman sa mga taong hindi naniniwala sa kanya? So, mag-umpisa po tayo dun po sa sinasabi nating spiritual basic needs. Yan. So, may mga basic needs tayo at kung tayo po ay may mga Biblia, samahan niyo po akong buksan. So, Brother John Lloyd, paki-flash nga po sa Matthew 5:45. So, Matthew or Mateo 5:45. Tama ba? O, kahit ano, ako napapractice ako eh. Okay, Matthew 5:45. Ayan. Nakita na. Ayan, Matthew 5:45. Babasahin ko sa wikang Tagalog. Ako gusto mag-Tagalog eh. Tagalog. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ayan. Ang talatang ito, mga kapatid, ay nangangahulugan na kung saan ang pagpapala pala ng Diyos ay ibinubuhos hindi lamang sa mga mananampalataya, pati doon sa mga masasama. Yan. So, Sister At hindi Sha. mananampalataya. Yan. So, tatanungin kita. Para may mga question kasi. Hindi na lang ako magpapakabuti. Pagpapalain din naman pala tayo ng Panginoon eh. Ano masasabi mo dyan, Sister Sha? Yan kasi ang ating pong growing in grace, biyaya mismo ng Panginoon. Wala tayo kasing dito eh. Wala tayong contribution talaga. So that's why it's free for all. So hindi naman porket free for all siya, gagawin mo yung kasamaan para, kasi nga andyan naman siya eh, andyan yung biyaya, which is true talaga, andyan siya eh. Pero hindi mo pwedeng sabi mo na magnanakaw na lang ako, kasi patatawarin mo lang, yung biyaya, no? Katanong gawin ko, andyan naman yung biyaya ng Panginoon. So hindi siya pwedeng i-define na you can do all, na kahit kasamaan, dahil andun yung grace ng ating Panginoon. So since grace, sabi rin po sa atin sa ibang diksyonaryo, na ang grace o ang biyaya ng Panginoon ay talaga sabi nga, it is just para sa lahat, fair for all, free for all. At hindi mo siya kayang bayaran kasi ito, wala po tayo dito naging contribution sa binigay ng Panginoon sa atin. Nakakatuwa lang kasi yung topic natin, no? Grace, siguro kasi sa mga kabataan, they have also the same questions na rin na these days, ano nga ba yung biyaya? So sa ating mga kabataan. Sabi nga, no, it is the free unmerited love and favor of God. Di ba na parang dahil sa kanyang pag-ibig, kaya meron tayong biyaya. Totoo din naman, ang araw ay sumisikat sa mabuti at masama, ang hangin at ang tubig ay pinagkakalab sa mabuti at masama. Pero hindi ibig sabihin ay gagawa tayo ng kasamaan para itest lang yung biyaya ng ating Panginoon. Okay, so thank you, Sister Sha. Okay, so ang ganda ng sinabi niya, hindi ibig sabihin na dahil nga equally tayo nakakatanggap ng biyaya ng Panginoon ay gagawa na tayo ng masama. So sabihin na natin na talaga naman lahat tayo pinagpapala ng Panginoon. Pero alam niyo po mga kapatid, iba po kasi kapag nasa Panginoon tayo, we're looking for eternal life. Okay? So we have maybe equal or let's say, yung iba sobrang yaman, ibang ganito, pero wala sila sa Panginoon. So maybe they will end up na hindi din sila magkakaroon na everlasting life. Yun ang pinagkaiba. Tayo mga mananampalataya, tumatanggap na tayo ng biyaya at the same time, meron pa tayong pangakong pinangahawakan. Pero sila ay wala. Kaya nga po, ang gusto ng Panginoon, itong mga natatanggap nating pabalita ay i-share naman natin sa iba para naman sa ganon, tayo ay sama-samang sasalubong sa kanyang ikalawang pagparito. Okay? So next pupunta po tayo sa spiritual knowledge. Ano naman yung spiritual knowledge? Okay? So, Brother John Lloyd, paki-flash nga po uli sa Efeso 2:8 hanggang 9.
Yan, no? Kaya ko pag mga ganyan-ganyan ng Brother John Lloyd. Ang Okay? paiklian O lang. Ephesians 2 verses 8 to 9. Ayan ang sabi po, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kalooban ng Diyos. Yan. So wala kang ka-effort, parang effortless, di ba? So parang ganito may nagbigay sa'yo ng regalo. Ibinigay yan sa'yo, tanggapin mo man yan o hindi, basta para yan sa'yo. So it means to say, ito pala ay kaloob ng Diyos at hindi mo to kailangang pagtraat di yan galing sa iyo. Yan ay kaloob. So napakabuti ng Panginoon, ano? Kasi kung ang ating Panginoon ay malupit lang, siguro yung mga hindi naniniwala sa Kanya, ay ba't ko pagpapalain? Di ba? Doon lang ako sa mga parang magulang. Ay, masunurin tong anak ko na ito. Ito lang ang medyo bibigyan ko Favorite. ng iPhone 14. Yung mga pasaway, tama na yung Nokia 3310. Meron pa Android. ba ngayon? Hindi Nokia lang ako. 3310 or 5110. Ano ba yun? Alam mo yun, John Lloyd? Di alam ni John Lloyd yun. Yung mga basic phones. Okay? Pero ang ating Panginoon ay hindi ganun. Mahal niya po ang mabuti at masama at equally niya po tayong pinagpapala. Okay? So let's go off with our next question. Sabi daw po, hindi, basa muna tayo ulit, brother. Meron pa isa. Pakibuksan nga po sa Proverbs 2 verse 5. Ano sa Tagalog ang Proverbs? Hindi ko alam eh. Kawikaan. Ayun. Kawikaan 2:5. Ayan. Proverbs 2 verse 5. Okay, ang sabi po dito is, kung magkagayoy iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Yan. Sabi nga, the fear of God is the beginning of wisdom or knowledge. So kayong pala sa mga kabataan, kung gusto niyo maging matalino at magkaroon kayo ng tamang desisyon sa buhay, ang una niyong gawin ay matakot sa Diyos. Ano ibig sabihin ba ng matakot? Ito ba yung, ay, andyan na si mama, ang tatago na ako? No. Pag sinabing may takot sa Diyos, kayo ay sumusunod sa Kanya kasi mahal niyo siya. This is kind of fruit of your love. Parang pag mahal niyo po ang inyong mga jowa, ang mga asawa, syempre kapag ka may batas, susundin niyo, sabi nga ni Kim Chiu, ano nga yung kanta niya? Sa classroom may batas. Yeah, ang ating Panginoon, bawal lumabas. Meron din tayong batas na dapat sundin. So kung mahal natin ang Panginoon, tayo'y tatalima sa Kanyang kautusan at ibibigay o idadagdag ng Diyos ang pagkukulang natin. It's either knowledge, ibibigay niya, or wisdom. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Basta't unahin lang natin ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Okay? Ayan. Tsaka ano rin po, Yes, dagdagan sister. ko rin po dun sa kawikaan. Ate, pakibalik nga doon. Say, Brother John, Yes, sa Proverbs Kawikaan. 2 verse 5. So maganda po sa ating mga kabataan, sabing kung magkagayoy, iyong maunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masumpungan mo ang kalaman ng Diyos by His grace. So yung biyaya, yung grace ng ating Panginoon pala, by its own alone, ay malalaman natin na hindi pala tayo dapat gumagawa ng against sa Kanya. Sabi nga po na kung saan ito ay influence or divine power na kung saan ito ay nagre-restrain sa atin sa paggawa ng kasalanan. Kasi biyaya ng Diyos ay mabuti. Diba? Ang kanyang grace ay mabuti. So dahil sa kanyang kabutihan, imagine mo, ginawan ka ng kabutihan, sister, tapos gagawa mo ng kasamaan. Yes. Hindi to, na parang after all the favor, tapos biglang, i-neglect mo yung kanyang kautusan, no? Sabi dito, so pala, pag sa biyaya ng Diyos, pagkilala agad sa kanyang mga kautusan, at ganoon din sa paglayo sa kasamaan. So napaganda pala kasi parang inisip natin sa free free gift sa atin na kung saan di mo na kailangan pang mag-isip kasi ligtas ka na. Patitingnan natin ang biyaya pala ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan upang hindi tayo gumawa ng kasamaan and to reconcile us to God. Kasi totoo po kung sa mga kabataan natin, no? So kung kayo po ay nalilito sa biyaya ng Panginoon, ay it's about time para mas makinig po kayo sa hapon ito to understand how we grow in grace. Sige po, Yes, Sister Ye. Amen. Okay, so Sister Chia, so sabi nga kasi ang biyaya nga ng Panginoon ay libre at ibinibigay sa lahat. So dahil nga sa biyaya ng Panginoon, tayo nangaligtas. Ang ibig sabihin, tayo ay magkakaroon ng eternal life. So wag natin itong sayangin. Kung kayo po ay nakapanood ng Passion of Christ, makikita nyo po din yung sakripisyo ng Panginoon para lang po tayo matubos sa ating mga kasalanan. So wag nating sayangin itong biyaya na ibinigay sa atin. Bagkus ay panghawakan natin. May mga
time or mas maraming times po sa ating buhay na kung saan makakaranas tayo ng mga pagsubok, ng mga tukso, pero tayo ay mga hawak lamang sa kanyang biyaya na kung saan ito ay ating pangahawakan para naman magkaroon tayo ng everlasting life. Totoong mahirap mabuhay sa sanlibutan. Sino bang nagsabing madali? Sister Sha, madali ba mabuhay sa sanlibutan ito? No! Kasi tayo po ay pinapalis ng ating Panginoon para daw tayong iron. Nandun tayo sa apoy na sobrang init para tayo mamold ng perfect at maayos. Kasi po, ang ating Panginoon ay doon sa langit na bayan, hindi na po pwede doon gumawa ng mga kasamaan. Kaya dapat doon, nagpa-practice ng tayo ng kabutihan dito sa lupa. Kaya nga iba may kata, sa langit wala ng beer. Kaya yung iba dito nainom na daw. So, hindi po ganon. Ang ating pong gawain, ang ginagawa dito sa sanlibutan, ay magiging reflection lang din po ito ng pagpunta natin doon sa langit na bayan. That's why we're polishing our characters here on earth. Okay, so isa pa pong talata, Brother John Lloyd, kung kaya pa, kawikaan, ayan, tama, Proverbs 9 verse 10. Yan, paki-flash po natin ang Proverbs 9 verse 10. Okay, ang sabi po nga dito is, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. So yan pagka pala tayo nagkaroon ng fear of God, magkakaroon tayo ng knowledge at yung pagkakilala sa banal na kaunawaan. Kasi kapag hindi natin nauunawaan ang pagkatakot sa Diyos, we are not going to seek His Word. Kaya nga, pinapayo natin sa mga kabataan, we have to give time yung personal devotion. So, mga kabataan out there, ang tanong ko sa inyo, nagkakaroon pa ba kayo ng personal devotion sa Panginoon? Meron pa ba tayong time na magbuklat ng mga salita ng Panginoon at magmulay-mulay? Gamitin natin yung mga leksyon, pag-aralan natin, mga sulat ni Ellen White. Huwag nating pabayaan na mawala yung biyaya ng ating Panginoon na hinahangad natin na everlasting life. Kasi libre na yan eh. So ngayon, pagpatuloy na nating alagaan yung biyaya na binigay sa atin ng Panginoon. Okay? So, dagdag ko na rin po, sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung karunungan talaga, no? So, alam natin na without the fear, wala yung pagkatakot sa ating Panginoon. Talaga yung karunungan kasi wisdom is higher than knowledge. Because wisdom is to identify, to know what is right and what is wrong. So if you can identify what is right and what is wrong, then you have wisdom from God. Kasi only God's wisdom, sabi nga nung sa school namin nung Thursday, sabi niya, ba't kasi ang inisip po nila, ang kaligtasan ay paggawalan ng kabutihan. By works talaga. Sabi ko, hindi ganun. Sabi niya, Teacher Sharon, it's better na you will do good talaga while you're alive. Kasi pag namatay ka, wala na, dapat mapuno mo doon yung kabutihan. Sabi ko, actually, tapos sabi niya, kaya natin nakita ang kabutihan at ang kasamaan because of the law of God. Kasi na naunawa ng batas ng Panginoon. Sabi ko, because of the law, there is what we call wrong deeds and there's also the right deeds. Bakit? Kasi yung law yung nagbibigay sa atin ng guide to know. Kaya if you have wisdom, you can identify and know. Kasi ang karunungan, ang knowledge, yung mga kaalaman lang natin, madali naman siyang i-earn, madali siyang i-gain, madali siyang malaman, matutunan. Pero yung wisdom talaga, hindi. It's from the Lord talaga ang wisdom, kagaya ni King Solomon. Kaya mga kabataan natin, if you want to be the wisest, student in the class, kailangan talaga kilalanin natin at sundin ang ating Panginoon. Okay, so amen. So sa mga kabataan dyan, unahin natin ating Panginoon. Kasi minsan, tama si Sister Sha, maraming gumagawa ng mabuti, kaso ito po ay mga paimbabaw. Kasi ang akala kasi nila, pag gumawa sila ng mabuti, ito na yung rason para sila ay maligtas. Ito po ay maling paniniwala. Tayo po ay gumagawa ng kabutihan, ito po ay refleksyon dahil sa pagbibigay din natin ng pagmamahal sa ating Panginoon na kung saan siya yung una nagbigay o nagmahal sa atin. Parang ganito yun, parang pagmahal mo yung anak mo, di ba, wala kang hinihingiling na kapalit pag minahal mo. Hindi, anak ha, ikaw ha, pinag-aral kita. So, pagka nakapagtapos ka, dapat, na ako, pensyonada. Di ba? O, upo na lang ako. Tapos, sustentuhan mo ko. Hindi ganon. Ang pag-ibig, wala kang hinihingi na kapalit. So, dapat ganon. Hindi yung, ay, gagawa ako ng kabutihan kasi maliligtas ako. So, dapat, hindi dun sa by works. Dapat, dahil sa biyaya, tayo nangaligtas at ito'y resulta yung paggawa natin ng kabutihan, resulta lamang ng pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon. Okay, so continue po tayo. So,
ano daw po ang gagawin ng ating mga kabataan para maging disciple sila ni Jesus? Ang una po is earnest desire in the heart. So pag sinabi natin earnest, parang sa Tagalog, masidhi, mapursigi ang tanong mga kabataan. Siguro, naririnig yung, naku, sabi ni Sister Ye, magbabasa na ako ng Biblia. O ngayon, nagbasa, bukas, wala. Walang continuous relationship. Hindi yan earnest. Kapag ka earnest, ikaw ay magbibigay ng time, ng schedule at dedication at hindi mo pwedeng mabigo ang iyong katipan. Parang ganito, kapag ka may ka-date ka, di ba? Nagpe-prepare ka, nag-aayos ka, nagpapabango ka, at bago pa dumating ang oras na andoon ka na sa tipanan. Ganun din po ang gusto ng ating Panginoon. Tayo ay naglalaan ng proper time, hindi yung, ay, basta na lang. Sige, pagka nagkaroon ako ng oras, hindi, parang spare tire lang ang Panginoon. Pagkailangan lang natin, dun lang tayo tatao. Kaya, ay, marami akong problema. Naku, magsisimula na ako manalangin at saka magkaroon ng Bible. Hindi po ganun. Kailangan po sa isang kabataan, may earnest desire in the heart. So, basa po tayo ng talata. So, Brother John Lloyd, pakibuksan po ang Awit 40 verse 8. Awit 40 verse 8. Ano ba yung awit? Sounds ba? Tama? Sounds 40 verse 8. Ang sabi po dito is, aking kinalulugurang sundin ng iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ang ganda ng talata, ano? Kung lahat po ng kabataan, ang utos or kautusan ng Panginoon nasa inyong puso, I don't think na kayo ay magkakasala. I don't think that you will fail. I don't think meron mga, ay, epic fail, hindi ako nakapag-recite ng maayos. Ay, nagkamali ako ng desisyon. Naku, bigla akong na-jaundice or whatever. Ay, naku, ganito. Kasi nga, kapag ang Panginoon ay nasa puso, ang kautusan ay nasa inyong puso, ito'y magiging guide po ninyo. Kaya mga kabataan, unahin natin ang ating Panginoon. Isa pa pong talata, Brother John Lloyd. Basahin natin sa Hebreo 8 verse 10. Hebrews or Hebreo 8 verse 10. Ayan, ang sabi po dito. Sister siya, pakibasa, mahaba-haba. Hebreo 8:10, sapagkat ito ang pakipagtipang aking gagawin sa sambayan ng Israel pagkatapos sa maaraw na iyon. Sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso ay aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Yan, napakaganda ng talata. Ano? So dito pala, pag inilagay natin ang kautusan, actually inilagay na yan ng Panginoon sa ating mga puso at isipan. Kaya nga, ang sabi dapat daw tayo ay magiging bayan niya. At siya ay ating magiging Diyos. So, kung tayo ay bayan niya at siya ang ating Diyos, ano pa ang ating ipag-aalala mga kabataan? Siyempre, wala na. So, kung may mga problema kayo, basta't nasa Panginoon kayo, everything will be smooth and fine. Kasi po, ang ating Panginoon ay inyong inuuna, ay talaga namang gagabayan kayo. Pero pag ibang inuna ninyo, aba matakot kayo, baka iba na yung gumagabay sa inyo. Isip-isip din, pag may time, paano nyo ginugugulay yung mga free time. Okay? So, na hindi man namin nakikita na inyong mga magulang inyong ginagawa, pero alam po ba ninyo na walang lihim na hindi mabubunyag? Sister siya. Okay? May kasi dadagdag sabi ka, nga po na earnest desire, talagang matimtimang pagnanasa. Diba? So, kasi iba ang pagnanasa ng ating sanlibutan, sa totoo lang, sa panahon ngayon. Ibang desire na nais natin. Siguro, very, very weak or immature yung pagkaunawa pa ng mga kabataan o ng mga, kahit sa mga magulang natin, no, yung desiring of trusting talaga sa ating Panginoon. Nasa kanilang mga puso. Sabi nga, kapag kasi yung desire natin ay nasa Kanya, talagang uunahin natin siya. And there will be no problem talaga sa pagsunod if we wanted to. Or if the young people also would like to, talagang ilagay ang ministry sa puso nila. Ang problema na sa panahon natin, very complacent eh. So, madaling sabi na, you learn this, you learn, pero yung napakalax, very complacent, no? Hindi mo makitaan yung earnestness talaga, yung talagang yung taos-puso, nasa dibdib talaga ang parang pagsunod. flaming, Hindi ko nga pa burning siguro, desire, no? parang may makatakang mga nakaupo lang talaga nagbabasa ng Bible, nagpipray. Hindi ko na halos nakita yan sa panahon natin ngayon kay John Lloyd na yung may earnest desire talaga na you could see them na nakaupo nagbabasa ng Bible. Dati kasi parang may ganun pang moment, pero ngayon talaga nakaupo sa tahimik, sa cellphone, naglalaro inside the church. Pero
parang wala na yung desire talaga. Akala nila, pag nagpakanta sila, nag-praise sila ng part nila, tapos na yung, akala nila, they complied and they fulfilled na yung kanilang gawain for a day. Para makita natin na it's not about really like that, na malalim. Malalim yung nais ng Panginoon sa puso natin, yung pagsunod sa Kanya. Yung pagsunod na lamang na pagdating ng Friday night, na wala ka ng cellphone, na nakafocus sa mind mo para sa Sabat, na nais mo mag-participate, maaga kang sisimba. That's desire Desire that you put God first in your heart. Di ba, Kuya John Lloyd, no? Kasi nung pala yung motibo, makikita na, kung lagi kang wala, tapos nasa church ka nga, naglalaro ka naman ng cellphone, nagdadalan ka lang sa katabi mo, nagkakwentuhan na ka, that's not desire. Ano lang siya, wala lang, pakita lang na nakadalo tayo, nakabasa ka ng Bible, pero yung desire talaga ay wala. Kaya sabi nga, no, na inilagay sa puso at ito ay iniukit, isinulat pa. Hindi lang siya isinulat, iniukit pa. So, malalim pala dapat, no, para tayo makasunod sa kanyang mga kautusan, sa yung kanyang biyaya. Lagi naman nandiyan, pero kailangan natin pala paano nga ba tayo magiging mga anak ni Kristo? Paano nga ba tayo susunod sa kanya? Kasi ang biyaya nandiyan Pero ang tanong, ganun ang una nating tanong, gagawa ba tayo ng masama? Siyempre, hindi, kasi what we desire ay magbigay ng papuri sa Panginoon sa kanyang biyayang ibinigay naman sa atin. Kasi wala nang pwedeng ipalit sa buhay natin Kumbaga, you cannot pay anything para doon sa buhay na meron ka. Kat milyon-milyon ka ang pera mo, bilyon-bilyon pa yan, no one can add one day for your life. Diba? Kaya dapat talaga we desire yung pagnanasa, diba, kaya John Lloyd, no? Pagnanasa na sundin talaga. Siguro po, ewan ko lang, no? Siguro kahit nga sa atin, kasi kahapon, tinanong ko yung mga kabataan sa lesson review, pag may ministry, kailangan ng pera, walang pera ang church, diba? Sino magbibigay ng relo? So, may nagbigay ng relo, magbibigay daw sila kasi mura lang relo nila. 300 pesos, 100, madaling ibigay. Sabi ko, sige, sino magbibigay ng cellphone, yung mga iPhone, sino magbibigay? Wala na pong nagtaas. Ang sabi na, pwede bang yung Android namin luma na ang halaga ay 300 na lang. Diba? May sabihin, tayo nga, na kung saan, na alam natin ng katotohanan, kaya tayo, we couldn't desire to follow Him. Kasi alam natin yung biyaya nandyan. Kaya minsan yung masakit dito kaya John Lloyd, no, Ate, na akala kasi yung biyaya is there. Kaya minsan, we abuse yung salitang grace. Kasi nandyan siya So parang sa atin, okay lang, biyaya ng Panginoon, simba ko. So, very kung makita natin, magkataliwas pa rin sila ng kanila pong stand or point of view. Okay, so thank you, Sister Xiao. Huwag natin kalimutan, mga kabataan, sa ating loob ng iglesia, meron diyang maligamgam, merong mainit at merong malamig. So isipin natin, baka tayo yung nasa maligamgam at ang Panginoon, ang sabi niya ay, hindi niya tayo tatanggapin, tayo ay isusuka. So it's either tayo ay malamig or mainit. So kung nararamdaman ninyo na nagsisimba ako sa church, tama na bang nagpaawit ako, tapos pag upo ko, nakikichikadora, nakikimarites ako, o naglalaro ako ng something like Candy Crush or ML, something like that. Aba, nasa state kayo ng maligamgam. Aba, isusuka kayo kapag kayo dinatna ng close of probation. Naku, napakalungkot ng inyong mga magulang. Kami mga magulang, ang desire po namin, makasama kayo dun sa langit na bayan. We are really praying for that. Every day, hindi nyo lang po alam ang mga magulang ninyo. Pagising sa umaga, ini-include kayo sa prayers. Bago matulog, laging ang mga anak ko po, Panginoon, gabayan ninyo na hindi sila maligaw ng landas. Kasi kakaiba na po ang panahon ngayon. Pero syempre, dahil nga andyan na nga, di ba? Andyan ang grace. So, paano naman sila magkakaroon nga ng earnest desire? So, may mga ways po. Halimbawa po, una is last week po, diniscuss po namin to ng husband ko, yung overcoming doubts and obstacles. Kasi marami sa kabataan, marami silang doubts. Para bang, sure ba talaga ako sa relihiyon na to? Sure ba talagang kasi nga po, nasa stage po sila ng crucial stage na kung saan medyo confused po ang mga teenagers. Parang hindi lang naman natin. Teenagers ang confused At yung ating mga adults pati confused mga adults din. Confused din. So, kailangan pala makinig din kayo mga adults. Baka kayo confused din. Totoo yan. Maraming adults talaga na confused. Hindi nga nila ma-overcome yung doubts and obstacles. Kaya minsan, mahirap din sa kabataan na makita na yung adults natin ay maraming obstacles and doubts na hindi rin nila ma-overcome. Na mahirap din naman nilang sundin kasi nga hindi rin na nakikita na paano nga ba talaga. Kasi madaling sabi natin, sige mag-serve tayo. Parang obstacle kasi is always how to start.
when to start. What is the right time to start? Yung masatang how to start pa lang, ang hirap na, no? Paano mo nga ma-overcome, di ba? How can you overcome sa obstacle kung ako nga hirap na, o kaya yung mga nasa paligid natin, no? Tapos minsan, makikita pa natin, no, Sister, yung mga kapatid mismo sa ating iglesia, ay talagang minsan, they will give negative words sa ating mga kabataan. Kaya yung negative thoughts pa lang, negative words pa lang, yung kaunting, alam mo yung mga saltang, mga positive criticism na criticism pero positive naman, no, parang ganyan. So para sa kanila kasi criticism is still a criticism. It's not because you take the positive side. It will take time for them to grow, to be mature, to take the positive side of the criticism. Pero sa totoo sa kanila, criticism is a criticism. Talagang yun na siya. Bakit, John Lloyd? Na-criticize ka katawa. Ang dami mong sinabing positive. Pag sabi mo yun ng masakit na talaga. So instead of them to be more boldly and earnestly seek the Lord, sila mismo ay nanghihina because of the adults mismo. Na yung mga adults natin ay confused then how to take care of the young people. Kaya tama rin sa mga kabataan, it's easy to reach out na huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot magsabi. We're open naman sa mga suggestions and we want to support talaga. So kailangan ipakita talaga yung support din ng mga adults sa church o sa mga tahanan, yung mga magulang mismo natin na kung sabi nila mag-trust tayo sa Panginoon, pero araw-araw sinasabi ng magulang, wala tayong pera, wala tayong makano, wala tayong pang... Diba? You everything na, Lord, help me to grow in faith. Let me trust you, diba? Pero pagising ng nanan ba yun, nanan matayong kakainin mamayang hapon. Tapos yung bukang bibig ng magulang ay yung paghihirap o kaya puro complain. Diba? So paano na makita yung how to overcome obstacles kung yung mismo obstacles ay na within the internal, hindi lang siya external. Okay, so thank you, Sister Sha. So magdadagdag ako dyan, Okay, so minsan po kasi, yan, very common na naririnig ko sa mga kapatid. Minsan na, paano ako sisimba? Hindi nga sumeldo yung asawa ko, wala kaming pampamasahe. And then, ganito nga, wala nga kaming makain ngayon. O kaya, may problema kasi anak ko, may pasok ng Sabado, kaya hindi siya makasimba. May project. Pero alam niyo po, mga kapatid, kapag ka po kayo ay nagkaroon ng earnest desire to seek God, pupunuan niya po yung pagkukulang. Ako po kasi very prayerful po ako. Anyway, nasusubukan ko po talagang Panginoon kapag ka may request ako, tsaka asawa ko, iniluluhod ko po yan. At ang Panginoon ay napakabait po talaga sa akin. Mostly yung mga prayers ko po ay lagi niyang sinasagot. Kasi po ako very positive ako. Parang dati pa nag-request asawa ko, ma, tumaba na ako, parang kailangan kong bumili ng bagong pantago. Hindi tayo bibili, mananalangin tayo, magdodonate niyan. Akala ko pumayat. Na may nagdodonate sa kanya, sabi, mag-diet ka, kasi sayang yung mga suot mo, sabi kong ganyan. So, magda-diet, pero ang Panginoon po kasi, alam niya po yung pang-araw-araw nating pangangailangan. Hindi niya po tayo pagkukulangin, basta tayo, makitaan naman na, yung sabi ni Sister Sha, puro tayo, grace, pero pag uwi sabay, ano ba yan? Ang dami naman, taas ng kuryente, ang mahal, puro tayo complain. So, ang kaaway po, para lang leon yan. Naghahanap yan ng chas. Ito pala kahinaan ni Sister. Mareklamo, dagdagan ko pa nga ng problema financial. No? Yes. Ang reklamo, dagdagan ko pa nga ng maraming sakit. Para hindi na ito makasima. Mag-ingat tayo. Kaya mga kapatid, pag may problema tayo, wag na tayong makimarites. Idulog natin yan sa Panginoon. Iluhod natin yan with earnest desire. Tsaka dagdag ko lang salamat ate, Sister Yed, no? Napakaganda ng point. Sabi nga namin kayo na kung saan bilang siguro para mas ma-identify din ng mga kabataan natin na how to overcome obstacles or the struggles sa ating pamilya, sa ating church, kailangan malaman nila at naramdaman at naunawaan nila ang nearness of time. Talagang kahalagahan ng kalapitan na ng panahon, na tayo'y nasa huling panahon eh. Diba na ang kaaway talaga gagawa ng paraan para i-divert, diba, para dagdagan yung obstacles ng buhay natin, dagdagan ng problema, lahat dadagdagan niya para ma-divert niya yung faith natin sa struggles. So, dapat tayo mga kabataan, mga magulang, dapat nare-realize natin sila na sabi nila, bakit kasi mga kabataan yun, ang iba na ugali, pasama ng pasama, kasi naunawaan natin, we are in the nearness of time, na talagang napakalapit na dumating ng Panginoon, na talagang ang kaaway, talagang double effort, 24/7, baka triple effort pa nga, 10 times effort, para lang hindi tayo maligtas. Diba? Kung maunawaan lang natin na dahil sa kanyang biyaya ng Panginoon, tayo may karapatang maligtas, Kaya kahit anumang problema yan, we should understand na
the devil will find its ways para sirain ang faith ng isang kabataan. Kaya sa mga kabataan naman, totoo na we should learn to overcome. By the grace of God, if you want to be saved, you have to work kasi ang salvation is individual po. Malalaki na po ang ating mga kabataan, yung mga magulang natin. It is an individual salvation. Kaya hindi pwede nating ibigay lang sa mga elders, sa mga magulang, ang kanilang responsibility para tayo ay maisama sa panalangin. But we alone, mga kabataan mismo, ay maunawaan nila paano ma-overcome ang mga obstacles. Sa gaya po sabi nga ni Sir Ye, we spend time talaga reading the Bible and know God's Word and find His Word daily because that words, yung kanyang mga kautusan, ay dapat nakalagay sa ating mga puso. Di ba si Sir Ye, tingin mo ba si Sir Ye, if alam nila ang lahat ng kautusan, do you think they will still cheat and steal if the commandments of God are written in their hearts? Siyempre hindi, okay? So bilang mga Kristiyanong kabataan dyan, so alam naman natin na yung masama at saka mabuti. Pero minsan kasi, gawa ng influence ng mga kaibigan, ng mga kasama sa mga sa labas, ganyan. Minsan sa loob din ng church, nawawala tayo ng focus. Kaya nga lagi sabing, bumalik tayo sa laging pag-ibig, dun saan sa biyaya ng Panginoon. Okay? So magdadagdag pa rin po ako, no? So paano ulit tayo magkakaroon ng, to be disciple of Jesus? Sabi nga po dito is, we have to improve every privilege and opportunity to gain knowledge through attending religious meetings. Ayan, so mga kapatid, ito po isang malaking issue na dapat natin talagang solusyonan. Uulitin ko uli, ang ating pong pagsamba ay hindi lang po sa umaga. Nakakalungkot na sa umaga sobrang daming na-attend. Pagdating ng AY, nasa kaya sila, Naka-online Sister naman Sha? kami, Sister Ye. Naka-online. May Oo. physical worship na po Nag-FB tayo. na po kami, Sister Umaten Ye. po tayo physically. Parang ganito po yan mga kapatid. Kung tayo po mismong mga nanay o mga tatay ay hindi na atin ng AY, tapos pinupush natin yung anak natin, anak, umaten ka doon. Para sa inyo yan. Hindi po ang AY po, hindi para lamang sa kabataan. Ito po ay para sa buong pamilya. Kaya ini-encourage ko po kayo, kahit sobrang likod po ng anak ninyo, hindi po yan matututong umupo kapag kinulong nyo po yan sa bahay. Dalhin nyo po sa church. Okay lang po yan magtatatakbo, wala pong problema. Marami kaming diakono na matsatsaga. Wag lang paggamitin ng cellphone. Wag lang po ayan po lagi pong pinapayo sa mga magulang. Please po, pag po kayo magdadala ng mga anak sa church, sana gadget. po, wag po kayo magpadala ng mga toys, wag po paggamitin ng gadget. At the same time, wag na po kasi lagyan ng data. Para, okay, kaso may offline pala, no? I-confiscate na po natin yan para po yung ating pagsamba ay nakafocus lang po sa ating Panginoon. Kasi po, hindi po to earnest desire kung bang, ay, pupunta ako ng church. Anyway, pagka lunchtime, pwede naman kami maglaro, mga grupo-grupo doon sa gilid ng something Roblox or Minecraft. Ay hindi po, tayo po yung maligamgam. So mag-isip-isip po tayo, baka tayo isuka. Sayang naman, umatin pa tayo na maghapon, maligamgam din naman tayo. Painitin na natin. We have to have earnest desire para naman, yung goal natin is to go to heaven, ay talaga nating makamit. Yan. So, dagdag ko na rin po nun sa shinare mo sa about improving your every privileges talaga and opportunity to gain knowledge. So, siguro po dito is about yung motives, Sa atin po kasi mahalaga ang motibo sa pagdalo ng iglesia. Ano nga ba ang purpose and motives ng isang kabataan na dumadalo? Kasi, totoo na parang sa kanila, it is like enough, Brother Fernando, na parang when they go to church, maghapon, nagawa na nila na i-praise ang Panginoon. Pero ano ba yung ginawa nila for the whole day? Diba? Gumawa ba sila ng kabutihan sa kapwa? Nagbasa-basa ng Bible? Nahimik ba sila? Nagkaroon ba sila ng time para may pag-usap sa Panginoon? Or they spend time just talking? Like on ordinary days, They spend time putting makeup, they spend time of this and that, chatting about this and that. Kasi yung motives, why you go to church, nasabi nga, our motives must be learning. We have to take every privilege na matuto tayo sa loob ng iglesia. Matuto tayo ng mga talento, ma-enhance yung mga skills and talents na binigay sa atin ng Panginoon. Natuto tayo na gumawa para sa Panginoon. Kung may nagsisermon, let's take note ng mabubuting mga points talaga pa nag-AY. Alam mo kasi napakaraming paraan para matuto ng karunungan, makakuha ng kaalaman. Ano pa sabi kasi if we don't improve the privilege to be in the church, sometimes the time will come na talagang ayaw mo nang dumalo. Kasi yung motive mo, hindi naman, yung goals mo,
ay para pang sarili, hindi naman talaga to spiritual growth. Magkaiba lang siguro talaga yung mga time frame o yung pangunawa ng panahon noon. Kasi dati nung magsumadalo po kami, naglalakad kami yan sa bayanan. Ang layo, wala kang pamasay kay John Lloyd eh. Pag walang sundo po ang head elder ng church namin, marami silang mga jeepneys. So ang ginagawa po ng aming head elder, lahat yun sa iba't ibang bahagi ng bayanan ay pupuntahan niya per families para ipasundo sa kanang driver ng jeepney. So lahat kami, buong pamilya talaga, ay walang rason na hindi makadalo kasi meron kaming sasakyan. Pero pagdating ng Wednesday, Friday night, wala kaming sasakyan. So nangyayari po, naglalakad talaga kami kahit madilim siya. Kasi ang motive namin, makasama sa church, makapag-worship sa Panginoon. So yung desire namin ay nandoon talagang to learn and to grow. Diba, Sister Ikabayan, Sister Yes, sa bayanan, no, as your early age, marami ka rin bang natutunan? Was it also your desire? Ba't ka nga ba dumadalo? Ako kasi ang purpose kong talagang makasama rin ako sa Masarap choir. yung baon ng mga kasama ko. Mayaman sila eh. May mga baon. Ang taga-sanitaryo, masasarap ng mga baon. Mga friends ko walang baon nun eh. Bayabas lang sa likod ng iglesia. So kaya pag may bayabas, may dala silang mangga, bayabas, masaya na kami. Pero yung motives namin, no, kahit bata kami, ang purpose po namin is to attend the church to worship God. So mahalaga po yung motive kasi yung para matuto ka. Kung nais mong matuto na mga bagay, makikinig ka talaga, no, sister. Yun po yung dinagdag ko lang. Okay, so magdadagdag po ako. So actually, wala naman pong pinagkaiba talaga ang matatanda at kabataan. So babalik tayo Wala sa po. motive. It means like this. May mga naglilingkod po kasing paimbabaw. Yan, yung sinasabi na, ay magaling ako magsalita, magaling ako kumanta. Alam niyo po ba mga kapatid, kapag ka po paimbabaw po ang ating paglilingkod sa Diyos, kitang-kita po yan ng mga members. Ramdam din po namin na kapag po kayo'y umawit, gusto nyo lang pong mapuri po ang inyong sariling skills at hindi po para mapuri ang ating Panginoon. So kayo po, manood kayo kasi naka-live tayo, di ba, Sister Sha? I-reflect nyo po, panoorin nyo po yung presentation nyo kung paano kayo kumanta. Kung nakita po ninyo na yung motibo mo pala ay para itaas lamang yung sarili, it's time for you to think, not really twice, maybe thrice. Baka yung paglilingkod mo ay paimbabaw. Sa mga kabataan natin, ganun. Actually, naging kabataan din ako. Minsan, excited ako sumimba pag may bago akong dress. Yan, favorite ko. Pag papati ako kay Nanay Crising, shout out Nanay Crising. Nung dalaga ako, siya po ang aking tagatahi ng aking mga damit pansimba. Talaga nang papasukat ako kay Sister Crising. Tapos, papatahi ako ng mga gusto kong damit. Kasi dati, nung kabataan, parang pag ganda yung damit mo, pag every Sabat ka kay Bastay, para yung mga attention ng mga guys, ganyan, kasi naghahanap ka rin ng partner. Attention seeker ka pala dati eh. So may mga ganun din tayong pero nga mga kapatid, ngayong dinidiscuss namin na ito, so dapat mabago po yung ating motibo. Kasi po, hindi lang po Diyos ang nakakita, actually, yung mga taong nanonood, physically at online, alam din po nila at alam din po namin kung ang inyong paglilingkod ay paimbabaw. Ito po ay walang kwenta po sa harapan po ng ating Panginoon. So maging maingat po tayo. So balik tayo doon sa kabataan namin. Doon po kasi sa bayanan, actually very competitive yung church na yan. Sobrang maraming matatalinong tao dyan. So ako po nung kabataan ako is medyo magaling ako mag-memorize at meron din kaming choir dyan, Little Voices. So napaka-active po ng church na yan para sa pagdi-develop ng kabataan. Pero hindi po naging balakid. Yung kakulangan nga po ng sabi nga walang pampamasay kasi po doon talagang sinusundo kada Sabat. At kapag ka second service, napaka ng diakono. Ang Si higpit. Kaeli, meron niyang May meron pamalo, niyang pamalo. stick. May stick. Talagang iikot yan. Sino yung mga batang nasa jeep, nasa labas, dapat lahat nasa loob. Babae niya lahat talaga, Yes. isa-isahin niya. So Pasa ngayon sa loob. kaya ang ating mga deacons, Buhay may pa rin mga siya hanggang ngayon, Buhay Sister pa, Yu. ba, amen? O, di ba? O, sobra pong tanda niya, pero buhay pa siya. Yes, so ang ating po bang mga deacons, nagbabantay po ba kayo ng mga batang palakad-lakad sa church? Tayo po ba tinitingnan natin ang ginagawa ng mga kabataan, ng mga pickpocketers sa church? Dapat tayo ay laging attentive. Ang mga diakono po doon ay very attentive po pagtingin po sa ating mga kabataan. So, ibig sabihin lang po nito, sa ating paglago, dapat sinasanay o pinapractice po natin yung earnest desire. Huwag po tayong parang makampante na magaling ako kumanta. So, yung self-praise po, isang tabi na po natin. Sabi nga po ni Sister Sha, malapit na po ang ating panahon. Baka po tayo'y madatna na hindi po tunay na naglilingkod sa Kanya. Ito po'y nakakalungkot. Ayan, dagdag ko na rin po, it's just really about how we sing sometimes or how we preach
what we do in the church. We work everything for the church. Kasi minsan ganun, we do all naman for the church, di po ba? From morning to AY, we serve God. Hindi lang yung mga nakita natin, no? So yung mga motive talaga, yung motibo talaga natin sa pagsimba, mahalaga yun na kahit gaano pa tayo ganda yung pananamit natin when we go to church, pero nasa likod lang naman tayo, magkukwentuhan for the whole night, for the whole day pala, baliwala din. So, it is really about the motive on how we serve God. And of course, only God can judge us on how we serve Him talaga, kung ang ating bang ginagawa ay pang sarili lang or to praise other people, to praise ourselves. So, sa Kanya po talaga na yun. So, ang sa atin po talaga is about how we also perform, how we also act, and also how we desire to serve God. Kasi pag walang discerning motive talaga, mamamatay ang iglesia. Kasi mapapasok talaga tayo ng mga maling paniniwala kasi walang discerning of learning. Wala ring discerning of knowing. So, napakaganda pa na ma-improve natin lahat ng opportunidad na meron po tayong i-enhance, ay kailangan po ay matutunan natin every time we go to a religious meeting. So, wag po natin sayangin yung oras ng pagsamba. Yung banal na pagsamba, yung araw at oras na yan. Kaya po yung Wednesday evening natin or Vesper natin, kahit po naka-live yan, mahalaga po na nakapasok tayo at nanonood. Kasi mahalaga po ang support at mahalaga ang worship na hindi man natin nagagawa in physical, pero po sa online ay magkakasama po tayo. Okay, amen, Sister Sha. So, punta po tayo to. Very exciting po itong isang sabi po ni Ellen White. Sabi daw po, don't measure your faith by your feelings. Ayan, so Sister Sha, maraming kabataan ngayon. Parang sabi nila, ay, ang boring naman sa loob ng church. Sa iba, may mga ilaw, nagpapalit-palit, may drums, may electric guitar. Parang tingin nila, yung kanilang faith, dapat laging may accompany na strong feelings or desire. Parang gusto ko magsimba kasi may pakanta-kanta, may sayaw-sayaw. Pero sabi ni Ellen White, don't measure your faith by your feelings. So, ano bang ibig sabihin nito? So, mga kabataan, meron po tayong standard of worship. Huwag po tayong masyadong may entice or maaakit dun sa mga pagsamba na hindi po nakakapasok sa ating standard. Ayan po si Sister Sha, kasama ko ngayon. Siya po ay part po ng music department. So, pwede niya pong i-explain, ano po ba yung damang music na dapat nating marinig? Kasi may mga kabataan ngayon na para bang, ay, gusto ko to. Kasi may pasayaw-sayaw, may pakanta-kanta, may patalon-talon, may mga hinimat. Parang, ay, ito yung tunay na pananampalataya kasi we express strong feelings. Ganun ba talaga ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon, Sister Sha? Syempre pa ba din sa music, masyadong broad, po. Hindi ko man siya mahimay sa panahon ngayon na nasa kakulangan ng oras. Pero, syempre, ang ating pong pagsamba, ang nais ng Panginoon holiness, may kabanalan talaga. So, ito po ang pagsabi may kabanalan, ito po ay hindi maingay. Hindi po siya hindi po siya yung bedlam noise. So pag sabing bedlam, hindi na siya nakakatuwang pakinggan. Kapag may electric guitar, may mga drums, tapos talagang maingay siya sa church. Kasi yung Holy Spirit, it will not also reside in the midst of the congregation. Kaya po sa atin na pagsamba, totoo naman na karamihan more on feelings. Pag wala silang friends sa church, ay nila magsimba sa church na yan. Pag wala yung best friend nila, hindi rin sila dadalo. Kasi wala silang makakausap So they go to church because of because of the people in the church, or because they have friends in the church, or because yung position nila sa church. Pero ang sabi nga po rito, it's not about the feelings talaga. Kasi mga kabataan natin kasi medyo emotional, masyado po silang sensitibo, masyado silang madaling masaktan. So sa kanila ang pagsamba ay tara doon tayo masaya doon sa area E, o doon tayo sa Paliparan kasi mas masaya doon, o dahil mas marami silang programa. Kaya minsan we think na ang pagsamba ay bahagi lamang, yung feelings natin ay dapat kasama siya ng ating pagsamba. So ito po yung masyadong very nakakapandaya, deceiving. Kasi pag sinabing feelings, ang feelings po ay based on emotion and madali siyang mapalitan, di ba? Madali kang malungkot, madali kang maging masaya. Pag di ba umiyak pa sila na parang hallelujah, hallelujah, praise the Lord, amen. So, tawa sila kasi akala nila, ang saya-saya nila. Tapos umiiyak sila, parang
So po yung feelings nila ang nauuna doon sa totoong pag-worship. So ang ating Panginoon po ay hindi naman nakatingin sa iyak kung gaano kakarami iniyak, Brother Fernando, o gaano kakaraming iniluha nung panahon na yan sa pagsamba mo, kundi ang tunay na nasa puso na pagsamba ay ang pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Okay, so amen, Sister Sha. So isipin natin mga kabataan, ang ating pong kaligtasan na individual. Hindi yan nakadepende sa kaibigan mo na kasama mo sa church. Hindi rin yan nakadepende sa pagkawala ng tugtog ng mga gitara at ng mga electric guitar o mga drums. So isipin natin na it's personal relation. Naisip nyo na ba minsan na, halimbawa, umupo kayo doon sa isa sa mga benches or pews ng church, nag-iisa ka, wala kang kasama, kaya pa po ba natin magsamba sa ating Panginoon? Sabi nga ng ating Panginoon, maging isa man kayo o dalawa na nagpupuri sa akin, yan ay katanggap-tanggap. So hindi dapat tayo nakarely o nakadepende, ay naku, hindi magsisimba yung best friend ko, hindi na muna ako magsisimba. At saka sa ganito, wag na lang muna kasi wala naman doon mga gwapo o magaganda. Ay, wala naman doon yung ganito. So hindi po ganyan ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang ating pong relasyon at ating kaligtasan ay personal. Tayo po ay tumatanda at nagkakaroon po tayo ng personal na desisyon. Hindi po hawak na inyong mga magulang. Actually, kung pwede nga lang maligtas natin, Sister Sha, lahat ng anak natin, bakit naman hindi? Para isahan na Yes, lang. kung pwede nga lang, no? So, parang sige, sabit ka na lang sa laylayan ng palda ko. Of course, we want that. Pero the problem is, we have individual salvation. Kaya kayo po, mga kabataan, magmuni-muni. Kamusta kaya ang aking relasyon sa aking Panginoon? Ako ba'y may earnest desire? Or I just based on my feelings? Kasi minsan, ang feelings ay deceiving. Yan. So, akala mo, jowa ka na. Yung pala, ikaw ay isa Friend sa mga lang. mga friends. Ano ka pa? Friend ano? zone. Friend zone ka lang pala. Okay, zine zone ka lang. Kuwawa ka naman. Okay, so tayo mga kabataan, mag-ingat-ingat tayo. Okay, so wala na pa tayong enough time. Pupunta pa tayo sa huli. So sabi daw po dito is meron pang isa. Para daw po tayo magkaroon ng be a disciple of Jesus is we have to respect our parents. Ayan. Isa po yan sa nasa 10 commandments po natin ay honor thy father and thy mother. So ayan, so mga kabataan, ang tanong, sino po sa inyo ngayon ang ginagalang pa ang inyong mga magulang? Pag sinabi po nating magulang, hindi po yan limited sa biological parents lang po natin. Tandaan po natin, yung pag-parents, lahat po yan sa teachers, sa mga adults. So, sabi nga, minsan may narinig ako ito ay matagal ko nang narinig, parang sabi ng isang kabataan noon, yung nanay ko nga, hindi ko nire-respeto, ikaw pa. O, di ba? Kung yung nanay ko nga, minumura ko, ikaw pa, parang kakatakot yan. So, di ba? So, sabi nga daw dito, to be a disciple of Jesus, kailangan irespeto po natin ang ating mga magulang. Sila po ay pinagkatiwala sa atin para po tayo gabayan. So, sa mga magulang out there naman, itama naman natin yung ating paggabay sa ating mga kabataan kasi nga, ang ating mga anak, very precious, parang additional love yan na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi nga po, di ba, God created men. Nang nakita ng ating Panginoon na si Adan ay medyo nalulungkot doon sa Garden of Eden, nakita ng Panginoon, alam ng Panginoon yung pangangailangan, pero ayaw niya tingnan. Nung nakita niya, kailangan niya ng babae. Pero po ang ating mga anak ay bonus na lang po yan. Kung may Christmas bonus kayo, bonus po yan sa ating pagmamahalan sa ating tahanan. Kaya ingatan po natin ang ating mga kabataan. Yes, Sister Sha, baka may idagdag ka. Ayan, siguro ba sa huli, bago pa tayo magtapos, ayan, tunay nga po na ang pag-ibig at biyaya ng Panginoon ay napagod na, mainit, no? Ayan, so biyaya ng Panginoon ay kailangan talaga nating isundin kasama ng kanyang mga kautusan. Sabi nga po kanina, ang mga kautusan ay nakasulat sa puso ng kanyang mga anak. So bilang mga kabataan, ang karunungan, sabi nga the beginning, yung wisdom natin, no? Ay kailangan pagkatakot at respeto. So because when we say the fear of the Lord is being wisdom, fear means respect. Hindi siya takot tayo. Sabi nga ito, kailangan din natin, syempre, sundin ang ating mga magulang. Huwag po natin kalilimutan na kung walang ating mga magulang, wala rin po tayo dito. Tunay nga po, wala pa tayong may pagmamalaki sa kanila. At kung meron tayong mga trabaho, ang pagrespeto po sa mga magulang natin ay dapat ang sabi nga, ang pagsunod sa mga magulang ay pagkakaroon ng biyaya ng mahabang buhay. Yes. Kaya kung nais pong mahaba ng buhay, kayo po'y maging mabait na mga bata. Huwag po kayong mga talipandas. May talipandas. Mga walang utang na loob.
Di ba? Sabi sa huling Lapastangan. panahon, no? Ang mga kabataan sa huling panahon, mga lapastangan, talipandas, walang pag-ibig, walang pagrespeto sa kanilang mga magulang. At nakakalungkot na ang magulang at mga anak ay mag-aaway sa huling panahon. At wag po natin ipanalangin na nangyayari ito sa loob ng ating ng ating iglesia. Ipanalangin po natin mga kabataan natin na mayroong pagkatakot sa kanilang magulang. Na ating Diyos din naman ay siyang ating Ama sa langit, na kung saan kailangan natin siyang sundin. Kung nais nating sundin ang ating Panginoon at alam po natin ang pagsunod sa Kanya ay kasama ang pagrespeto sa ating mga magulang. Okay, thank you Sister Shah. So sa huling talata, Brother John Lloyd, paki-flash naman po ang Psalms 34 verses 9 to 10. Psalms 34 verses 9 to 10. Yan po sa awit. Okay, so awit 34, 9 to 10. O mga takot kayo sa Panginoon, kayo mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa Kanya. Next po, 10. Ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom, ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Yan. So mga Amen. kabataan, kung tayo pala ay nasa Panginoon at hinahanap natin siya, hindi tayo magkukulang. Bagkus, hindi lang sapat. Actually, ang biyaya ng Panginoon ay umaapaw. Basta ang gawin lang po natin mga kabataan, unahin natin siya sa pagdilat ng ating mata, sa pagpikit ng ating mata, upang kung datnan man tayo ng ating kamatayan o dumating man ang ating Panginoon, sasabihin natin na, sabi ng Panginoon, well done, my faithful servant.